Take to the highest level ang mga fans na Kim Chiu at Paolo Abilino sa latest Chinese New Year vlog ng aktres sa YouTube. Sa nasabing vlog ay pinakita ni Kim Chiu ang preparasyon niya for the Chinese New Year na taon-taon niyang ginagawa. Kasama na rito ang pagpunta niya sa feng shui expert para humingi ng guidance at bumili ng mga lucky charm. Sa isang bahagi ng video ay makikitang binibigyan si Kim ng forecast ng feng shui master para sa Year of the Horse na siyang Chinese zodiac ng aktres. Maganda naman ang mga hula kay Kim Chiu for this year at ito raw ang kanyang manifestation year. Lahat daw ng request niya ay pakikinggan kaya naman super happy ang aktres. Heto na, biglang sinabi ng feng shui master na hindi ko alam yung birthday ni ano. Ang bilis ng sagot ni Kim, Year of the Dragon po siya. Nagsigawan ang mga nakikinig sa paligid at natatawang kinilig naman si Kim Chiu. Tinanong ng feng shui master si Kim Chiu kung ano ang complete birthday ng taong pinag-uusapan nila at sabi naman ng aktres na knows May 13. Clearly ay si Paolo Abilino ang tinutukoy nila dahil ito ang date of birth ng aktor. Habang sinasabi ng feng shui master ang forecast niya for the Year of the Dragon, ay sinabi ni Kim Chiu sa camera, makinig ka, na tila si Paolo ang sinasabihan. Sobrang happy ang Kim Pao fans sa napanood at inirepost pa nila ang video sa kanilang social media account. Eto naman, Ray, kasi parang napapansin nila, nag-iiba na talaga ang look ni Paolo. Parang kino-compare nila yung mga pictures from before, yung evolution. Eto yung pinaka-happy daw. Actually, hindi lang ito yung happy picture. Marami siyang happy picture nowadays, especially mga video rin with Kim Chiu. Lumabas niya, parang yung lumabas na si Paolo dun sa kanyang comfort zone. Yung kanyang image na suplado, na tahimik. Hindi na siya ganon. Kumbaga parang 50%, siguro mga 60%, ibang image na iba na ang look ng isang Paolo Abilino. Pero mabagal pa rin magsalita. Medyo malumanay pa din magsalita. Malumanay pa rin siya. Ganun talaga yung personality niya. Hindi siya talaga yung hyper. But the face, katulad yung sa t-shirt na sinasabi ko, patingin nga yung isang t-shirt. Sabi ko, ibang mukha dyan ni Paolo. Yan ba yun? Yung green? Ito yun. Hindi, yung isa pa. Yung kakaiba yung face niya. Ayan, tignan mo. Ayan. Diba? Oo nga. Pag tinignan mo, hindi siya filter, hindi siya tama lang naman lahat. Pero kita mo yung face niya, nag-iba. At ito rin, iba rin yung kanyang face, diba? Paki-close up. Ang ganda ng nagagawa talaga when you're in love, 'di ba? Pag in love ka, masaya ka. Tsaka iba rin dito. Nag-glow. Ito yung character naman yung niya, itsura niya diyan. Pero yun talaga yun ang mga casual na look niya eh. Ito naman yung sa Ito, from the movie naman niya. Ayan. Sa atin lang pagbebenta. Yung green lang ang tinitignan ko kasi yung green very natural na face ni Paolo yon. Ayan. Pag nakita niyo siya in person, lalo pag malapitan. Kami kasi pag nag-i-interview, ako talaga binubusisi ko yung muka. Tinitignan ko kung may mga cutting the usual, tinitignan mo yung angulo, yung ipin nila, lahat-lahat. At isa si Paolo Abilino sa talagang mapapatunga nga ka na. Gwapo na noon, ngayon kasi nadadagdagan yung happiness. Bago ako mag-comment about Paolo, i-message niyo po ako sa aking Facebook Messenger. Ray Pumaloy, kasama ko po sa litrato ang aking nanay. Alam mo si Paolo, kasi di ba Paolo is 30 plus na, di ba? Parang ganon. Hindi siya mukhang 30 plus Correct. Mas matanda pa yung mga bata ngayon, mas matanda pa yung itsura kaysa sa kanya. Bumata na siguro mga 10 years si Paolo Abilino kasi iba talaga yung naibibigay sa kanya ni Kim. Saka nako, si Kim Chiu talaga naluloka. Iba rin naman ang level ng happiness niya. Wala ka na makikita kay Kim na nagseseryoso siya. Seryoso ang mukha niya. Palagi na siya nakatawa. Palagi siyang hyper. Palagi siyang humahagkik. Lalo kapag tinutokso siya. Eto na nga, di ba? Yes. Kahit ano ang tago mo talaga sa kung ano man ang kaganapan niyo ni Paolo, lalabas at lalabas. Dahil minsan ang mga correct, yung mga tao rin sa paligid at yung mga close din sa kanya ang naglalabas. Pero ano ba yung sasabi mo? Yung damit, yung puti, yung white. Yes. Pero baka bukas na natin pag-usapan. Oo nga, bukas na natin pag-usapan yan. Ito mag-Paolo lang tayo. Oo. Nakikita mo naman kay Kim na parang ready na siya.
siya. No? Ready na siya talagang pumasok sa Ito talaga yung gone are the days na nakikita mong medyo nakasimangot si Kim Chiu or malungkot yung face ni Kim Chiu or yung mga iyak-ira niya. Siguro nga si Kim Chiu umiiyak na lang sa harap lang ng camera pag shooting or taping, gano'n. Parang nga paggising, pag matutulog na si Kim, nakangiti siya. Paggising niya sa umaga, nakangiti pa rin siya. Parang hindi na siya nakakangawit yun ha. Yung pala yung nakangiti ha. Pero innate kasi yung pagiging masayahin ni Kim, lalo na sa tulong ni Paolo at sa tulong po ng mga Kim Pao fans, na alam niya namang ngayon pa lang ay aligaga na, as in talagang super nakakabilib talaga. Triple na pagiging aligaga. Nakita mo ba? Bukas pa usapan natin yung mga tarpaulin. Ay, yung mga merchandise ng tarpaulin din. Hindi yung mga tarpaulin, nakita natin, pati doon sa second floor ng bahay, nakasabit na. Tapos sa labas ng bahay, kahit sa poste, parang feeling ko, tatakbo ba tong dalawang ito? Kasi po kayo magkamali, baka maiboto nyo sila. Sometimes naiisip nyo kasi kandidato, ganun eh. Ang dami! Kasi nga siguro, dahil yung mga Kim Pao, doon sa mga area na yon, kunwari QC area or kaya Kim Pao chapter ng Project 4, mga ganon, alam mo, nagpapa-tarp talaga sila. Nagpuproduce sila ng tarp tapos pinamimigay sa mga tindahan, sa mga bahay. Eto naman itong mga, di ba, konsentidor din naman itong mga tindahan na to. Siyempre naman, pag binigyan ka rin naman, yes! tarpaulin, ilalagay mo rin. Oo nga, hinihintay natin. Uy, yung tinapay na sinasabi namin, pwede palang Kim Cheese, pwede palang pangalan ng Kim Cheese. Kim Cheese. Okay. Di ba kaya lang, wala pa yung Julius, parang... Yun nga yung sinasabi nga, pwede naman daw gumawa ng gano'n, ang endorsement ni Kim. Ba't nga hindi maisip? Itag kaya natin. Tayo na lang, Don. Maglabas tayo, hindi ganito. Sinong gagawa sinong baker? Kakausap tayo sa may labasan. Maglabas nga kayo ng may ilang piraso, tapos wagin nating tapos ipopromote namin na dyan kayo bumili ng dyan kayo bumili ng tinapay ni Kim Chiu, ang Kim Cheese at Siopaw Libino at Siopaw ikaw ba? Isip ka nga para kasi Siopaw Libino, diba? Siopaw Abilino kasi siya. Oo, Siopaw. Ano pa kaya? Siopaw, yung pao na yun siya na talaga yan. Siopaulo. Hindi naman maganda naman yung dating. Siopaulo. Pwede, may Siopaulo na tapos may Kim Cheese. Kakausap tayo. Alam mo mga ganyan, di ba? Sabihin natin, pwede mong umokay na tapos i-promote po natin. Siopaulo. Ang hirap nung pag nilagyan pa ng face, di ba? Paano kaya? Ano yung gagawin? Halimbawa yung siopaw, kasi syempre white lang yun. Paano lalagyan ng face? Pero yung dahon nga, nagawang mukha ni Kim Chiu, di ba? Although marami na rin ginawa doon pero bongga, no? Oo, pero siguro palagyan lang ng initial na, o kaya, yung K na, yung parang letter K na, or parang trademark ni Kim na pag yung K niya kung paano siya gumawa ng K. Oo, kaya K or kaya isang tinapay na tapos may nakalagay na Kim. Tapos cheese. Tapos yung ano kaya itsura nung mag-suggest ka nga ano yung kay Paolo na siopaw? Ano kaya itsura? The usual lang naman na siopaw na bilog lang, syempre. Pero syempre merong Pero kasi medyo nga yung face ni Paolo eh. Hindi, basta bahala na. Mahirap kasi drawingan yung white eh. Ang effort nun parang isa-isa yun eh. Oo. Yun. Ay, nako.